Welcome to Donmar TV News Channel. Inamon po ng nakakulong na si Senator Laila De Lima si Pangulong Rodrigo Duterte para patunayan itong alegasyong paggamit ng isang presidential candidate. Maguguritang sa ibinigay na palatandaan ng Pangulo, sikat umano at may nagawa ang ama ng naturang kandidato, ngunit ang mismong politiko na kalahok sa nalalapit na halalan ay wala namang nagawa at sa halip ay gumagamit pa ng droga. Para kay De Lima, kung seryoso talaga si Pangulong Duterte, dapat ang presidential bet na idinadawit sa iligal na droga ang nakakulong at hindi siya na naging kritiko lamang. Tanong pa ng senador, bakit daw tila exempted sa kampanya ng Duterte administration ang mayayamang sangkot sa paggamit ng na isa sa mamahaling uri ng ipinagbabawal na gamot. Mandatoryong pagsasailalim sa drug testing sa mga gustong makakuha ng posisyon sa gobyerno, opisyal man, elective o hinirang. Ito ang naging pahayag ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao matapos ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isa umanong tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 election na gumagamit ng cocaine. Ayon kay Pacquiao, magiging requirement niya ito sa kanyang administrasyon nang walang kinikilingan sakaling manalo siya sa darating na eleksyon. Dagdag pa nito na ang bawat tao ay may karapatan umanong magbago. Payag din anya ito na sumailalim sa drug test at umaasang gayon din ang kanyang mga kapwa-kandidato. Isa rin si Presidential Aspirant Christopher Bongo ang pumayag na sumailalim dito matapos ang lumabas na issue tungkol sa paggamit ng cocaine. Matatandaan na nauna nang isinulong ni Senatorial Aspirant Raffy Tulfo na sumailalim muna ang lahat ng mga kandidato sa drug test na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kapwa-kandidato. Tinawag ni Pangulong Duterte na weak leader at spoiled child si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi siya believe kay dating Senador Marcos dahil isa siyang spoiled child. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pahayag ng tanungin sa pagpupulong ng local leader sa Oriental Mindoro kung magkakaroon ng alyansa sa pagitan ng PDP Laban, PDDS at Lakas CMD pagsapit ng 2022 elections. Tumatakbo si Pangulong Duterte sa pagkasenador sa ilalim ng PDDS habang ang anak niyang si Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang chairperson naman ng Lakas CMD. Si Marcos naman ang standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas ay katandem ni Mayor Sara Duterte Carpio. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo, may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Noon nga sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. Weak leader daw si Vivian. The way I see him, hindi po totoo yun. Sinabi pa niya na, ano ba yun? Spoiled brat daw. Sa pagkakaalala ko, ilang beses na akong nakipaghapunan doon sa kanilang bahay. Ang alam ko si Vivian ang nagluluto ng mga pagkain ng iniimbita niya. Kasi, nung nandun ako, actually, nag-aantay kami kasi nagluluto pa siya eh. So, hindi siya sumasali sa amin doon sa holding area. Nandun muna kami, nagkikwentuhan, nagpika-pika, pero nagluluto pa si BBM sa loob. O spoiled brat yung tao, hindi niya gagawin yun. Di ba ba? Do you agree? So, that is a testament from a witness na hindi ganyan si BBM. Hindi spoiled brat si BBM. Makikita din naman sa tao, di ba? So, I hope na itigil nila ito mga paratang na hindi totoo. As for yung pinaratang nila na, actually, sabi naman ni BBM, he does not feel alluded to. Although, ang media, kinukulit sa kanya, yung cocaine. Pero natandaan ko, sinabi ni BBM, ready siya magpa-testing. Di ba? O hinamon, tinanggap niya yung hamon. Meron bang gano'n? 2016 pa yung Colonel, di ba? At kung totoo, bakit hindi mo nilista doon sa listahan ng drugs mo o sa narcolis mo? Ngayon lang, nag-iingay ka dahil umiiyak yung arapado yung manok mo. Di ba? But I think, itong resulta ng survey sends a clear message to them. Stop it. Let them, ito mga kandidato na to, I am not personal against them. Let them compete fairly and squarely. Nasa atin
natin na yun sa kanya-kanya mga supporter kung paano tayo gagalaw, kung paano tayo mga kanya. Di po ba? Tulad dito, nagkaisa tayo. Hindi lang yung mga karaban ni BBM. Di ba? Kanya-kanyang diskarte. Alam ko, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang gasto. Dito na tayo sa Rising Star. And from this day on, every time na may opportunity tayo na mga kampanya kay BBM, ikampanya po natin. Alam ko, si BBM nasa puso ninyo as much as he is in my heart. Ikampanya natin, ipanalo natin. At bantayan natin sa araw ng halalan. Baka may magic na naman ang mga tinayumpak na madalaya. Okay? Oh, hindi tayo matutulog, literally. Yes, sir. Balot? Yes, actually. Ganito sir. Actually, naisip ko nga rin yun eh. Kung magsuot tayong lahat ng pula sa araw ng eleksyon, kasi hindi nila kontrolado kung ano mga presinto ang nakasuot ng pula. Tulad dito. O tulad dito, magsuot tayo ng pula lahat. Eh pag nakita mo, puro pula lahat, picturean mo. Baka paglabas ng resulta, 10 lang ang boto ni BBM. Di siyempre, may evidence tayo, di po ba? Magkaisa tayo lahat. Paglalagyan ng pangalan ni BBM. Kasi pag may pangalan ni BBM, sasabihin na kampanya ka sa loob ng polling precinct o sa polling center. O hindi ka ba papasukit sa paaralan, di po ba? Ito, yung typical pula lang. Magkumpulan kayo doon, or there's another way. Maglagay tayo ng listahan doon ng mga kandidato. Every time na pumoto ka, paglabas mo, magtali ka na doon sa sarili mo. Di ba ba? I think ito yung mga, ngayon ko nga lang naisip ito eh. Ngayon ko lang actually naisip sa tanong ninyo, sir. Mas mabuti talaga may magtatanong. Okay? Pwede tayo maglagay. Magkanya-kanya tayo. Ano bang tawag ko? Bayanihan. Bayanihan para kay BBM. Doon sa labas ng presinto, maglagay tayo ng listahan. Di ba may listahan doon eh? O, ang listahan na lang natin, BBM. Si BBM ang ilagay sa ibabaw ha. Baka doon siya galing. O, BBM. Tapos, ganyan. Tapos every time na bumoto tayo, may isa lang tagabigay ng ballpen. Pero bawiin mo rin yung ballpen kasi baka madala. O. It is, tara ka na doon ng sarili mo nung binoto mo si BBM. Pagkatapos doon, pilangin natin kasi tinara na natin yan eh. Over the whole day. Pagkatapos, magpantay tayo kung anong resulta lalabas, baka 0. O, di ba? I think, ipaano na natin ito sa ating mga kababayan. That's one thing we can do on election day. Magtara na lang tayo ng sarili natin. Kasi sir, hindi naman tayo papayagan na mag-picture ng balota. Kasi po, ang sabi kasi ng komisyon o eleksyon. Magpili ka, komisyon, magbabayad ka ng komisyon o mag-i-eleksyon tayo. Mga mukhang pera yung mga animal na yan eh. Pag pinicturan mo raw yung balota mo, hindi pwede dahil ibibenta mo sa labas. Ibibenta mo raw sa labas ang iyong, tayo pa ba nagbintangan, di ba? Alam mo naman, ma'am, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Oo. So dahil sanay sila sa pagnanakaw ng boto natin ng COMELEC, inuunahan na tayo dahil yung isipan nila, marumi na. So kahit hindi tayo ganun, sinususpitsahan na tayo kasi yun ang ginagawa nila. Oo. So, ito. Actually, meron pa nga akong argumento dyan eh. Kung mag-picture ako ng resibo, sinong politiko bibili ng picture ng iyong resibo? Pwede mo namang ipasa-pasa yung picture eh. O, so di ba? Sa puputati, isa lang palang pinicturan. O, tas 10 ang babayaran ng politiko, sino magbabayad na yun? O, alam mo naman tayo Pilipino, maimbento. O, pero marumi ang isip ng COMELEC, pauunahan tayo, wala nang titili sa atin. Pag doon ang pera sa tao. Actually, nakikipagkumpetensya sila sa mga vote buyers. Ang gusto ng COMELEC, doon kayo vote buyer sa kanila, huwag sa tao. So, kaya, hindi nila papayagan yun. Now, ang magagawa natin is, magtara tayo sa labas ng presinto. Hindi nila alam eh, kung ano mga presinto mayroong tara. O, di ba? Hindi naman natin masabi na lahat ng 100,000 presinto, magkakaroon ng tara. Pero kung magkakaroon ng 100% tara, yari sila. Hindi nila talaga mag-choke yung eleksyon natin. Ang meron tayong bantay. Ang bantay po natin, ang tawag po natin ay vote protection officer. Hindi na po watcher. Kasi ang watcher, nakalilan lang ang mata. Wala namang mahuhuli ang watcher natin kung nakalilan lang ang mata eh.
Kaya i-treat po natin ang ating mga watchers at hindi na po sila watchers, vote protection officer ang tawag po natin sa kanila. And we need hundreds, thousands of volunteers for this purpose.